Alright, magandang araw sa inyong lahat mga kapatid. Merong nagtag sa akin dito sa post na ito sa Facebook page ni Jarius Bondok. So gusto ko siyang bigyan mga kapatid ng reaction and commentary itong mga nakasulat na to. Kasi may nabasa ako Carpio to China. Let's bring kalayaan dispute to ICJ. Ano yung ICJ? Ito yung International Court of Justice, mga kapatid, no? Doon na lang dalin para baka sakali, mga kapatid, no, matauhan na talaga kung sino ba talaga ang totoong nagmamay-ari at may karapatan dito sa mga pinag-aagawang mga teritoryo. Ngayon mga kapatid, bilang mga Pilipino, syempre gusto ko lahat tayo magkaisa, gusto ko makiisa rin kayo mga kapatid sa ating ipinaglalaban dahil nga ngayon ay ipinapakalat ng China na meron daw sumasabotahe mga kapatid, no, sa relasyon ng Pilipinas at saka ng China. Pag-usapan natin to mga kapatid, samahan ninyo ako. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Alright, magandang araw sa inyong lahat mga tol. Welcome ulit sa ating bagong video reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Merong ipinost mga kapatid etong Chinese Embassy Manila at gusto kong basahin sa inyo at bigyan natin ng bahagya ng reaction video. Sabi rito mga tol, those who seek to incite hatred and sabotage China-Philippines relations will not succeed because we're watching closely and will debunk every lie and scheme whenever they arise. Ato mga tol, sinagot ko na to sa page natin. Sabi kong ganon, sino naman mga kapatid ang sasabotahe sa China and Philippines relation? Ano ba ang mapapala ng Pilipinas? So, magbe-benefit ba ang Pilipinas dito sa bagay na to? Ang tanging gusto lang naman natin, tayong mga Pilipino, is irespeto ng China ang ating karapatan na makapaglayag, makapangisda, makapag-explore sa sarili nating EEZ. Yun lang naman Wala naman saan ng away, wala naman saan ng mga ganitong klaseng palitan ng mga salita kung marunong lang sana silang rumespeto, number one, sa international law at pangalawa, importante syempre sa ating bansang Pilipinas. Ngayon, merong isang post at maraming salamat sa nagtag sa akin dito. Ito'y post ni Jarius Bondok. Di ko alam kung ito'y galing ba kay ex-Supreme Court Justice Antonio Carpio. Sabing ganon, Carpio to China, let's bring kalayaan dispute to ICJ. Ibig sabihin, International Court of Justice. Para mapag-alaman na talaga, no, matapos na itong bangayan na to mga tol, mapag-alaman na kung sino talaga ang totoo na may karapatan dito sa mga pinagtatalo ng teritoryo. So basahin natin mga kapatid, samahan ninyo ako. By Jarius Bondok, Feb 13, 2026. Ex-Supreme Court Justice Antonio Carpio accepts Senator Rodante Marcoleta's challenge to publicly debate the kalayaan dispute. Actually mga tol, dapat hindi na pinagdedebatehan ito diba? Expert on Manila, Beijing Zero, Carpio aims to prove the legality of the West Philippine Sea. Marcoleta claims that the West Philippine Sea doesn't exist or having no coordinates. So yun yung parang dalawang panig ayon dito sa binabasa natin, no? West Philippine Sea legally includes Kalayaan Island Group, Spratly Isles, Carpio says, also Bajo de Masinloc, Scarborough Shoal, and the Philippines West Side Exclusive Economic Zone. Marcoleta wants the Philippines to give up kay IG for being outside its 200 nautical mile EEZ. Well, yun ang pahayag mga kapatid ni Senator Marcoleta doon sa isang parang event o kaganapan kung saan nanumpa yung mga bagong mga bagong sundalo mga kapatid. Kung mga bagong sundalo ba yun o bagong mga promote. Pero nilinaw din ni Senator Marcoleta naman sa ibang pagkakataon na hindi daw yun ang kanyang ibig sabihin. Well, nasa sa inyo na lang mga kapatid kung ano ang take ninyo doon. Ako hindi na ako magbibigay ng comment doon mga katolo. Okay, tuloy natin to. Carpio is confident to debunk Marcoleta. Instead of them publicly debating, he'd rather that the latter challenge China
take the territorial issue to the International Court of Justice for final settlement. Ito para maging final na, no? Para maging maayos na. Dali na lang sa International Court of Justice. Diba? So, kumbaga para kung halimbawa manalo Pilipinas, mas mapagtitibay natin yung claim natin. Hindi dahil may coordinates na tayo, may mapa na tayo. Kasi alam nyo mga tol, kahit na magkaroon tayo ng mapa, diba? Wala pa rin yun eh. Kasi unang-una yun ay IHO at hindi required mga tol o hindi IHO ang nagbibigay legality sa isang lugar para sabihin eto pag-aari ng Pilipinas. So hindi trabaho kasi ng IHO yun. So kahit magpagawa tayo sa IHO, ang tanong pa rin yun ba i-recognize ng China, di ba? So mas maganda kung yung mismong korte eto na International Court of Justice ang hahatol na mismo, di ba? Pag yan ay hindi pa rin kinilala ng China, ibang klase na talaga sila, di ba? Okay, China has been militarily trespassing Philippine waters, aggressing Filipino forces and fishermen, and stealing fish and reefs. Carpio has long been daring it to resolve the matter peacefully at ICJ. Para wala ng gera, di ba? Amid public uproar, Marcoleta is disavowing having proposed to surrender KIG, branding him China propagandist. Netizens are reposting sound bites of his defeatism. As legal basis of West Philippine Sea, Carpio cites the Maritime Zones Act RA 12064 list the coordinates of Philippine archipelagic maritime zones. The zones consist of internal waters, archipelagic waters, 12 nautical miles territorial sea, contiguous zone, EEZ, and continental shelf. Aside from 200 nautical miles EEZ, it designates the added 150 nautical miles extended continental shelf. Sabing ganon mga kapatid. So bukod pa pala doon, sa 200 nautical miles exclusive economic zone is meron pang added 150 nautical miles extended continental shelf. Pero mga tola, nilinaw na ng DFA, siguro sa ibang video na lang natin pag-usapan, na pagmamayari natin ng Pag-asa Island at yung iba pang KIG, hindi dahil nasa loob o nasa labas sila ng west ng ating exclusive economic zone. Kasi marami pa rin ang pinagtatalunan yan hanggang ngayon. Ako po, pinagtatalunan nyo pa rin yan. KIG, wala naman kasi sa loob ng ating exclusive economic zone. So iba mga kapatid ang dahilan kung bakit atin yung teritoryo na yon with or without mga tol in or out sa West Philippine Sea o dito sa exclusive economic zone. Meron tayong basehan dyan mga tol at naipaliwanag na yan sa marami pang pagkakataon. Marcoleta was congressman when RA 12064 was enacted on November 7, 2024. Carpio recounts, presumably he participated in the legislative deliberations. The law not only reiterates the Philippine Baselines Act of 2009 or RA 9522, it also justifies the inclusion of KIG within West Philippine Sea even if outside the 200 nautical miles EEZ. KIG is included by virtue of the 1982 UN Convention on the Law of the Sea to which Manila and Beijing are signatories. Okay? Part 6. Continental Shelf includes Article 76 definition of the continental shelf and Article 77 rights of the coastal state over the continental shelf. See UNCLOS Part 7. So puntahan nyo na lang yan sa UNCLOS. UNCLOS recognizes a coastal state's ownership of islands within its continental shelf even if beyond its EEZ, which is the case of KIG. So kinikilala mga kapatid ito yung nabasa lang natin, kinikilala daw ng UNCLOS, diba? Ang coastal states ownership o yung pag-aari ng ownership o karapatan ng coastal states sa mga isla within its continental shelf even if beyond, kahit na daw lagpas na doon sa EEZ, which is the case of KIG. Sabi rito mga tol, KIG consists of main island, Pag-asa plus reefs and shoals within and outside Philippine EEZ. Pag-asa as an island permanently above sea level generates its own 12 nautical miles territorial sea but not a 200 nautical miles EEZ which would overlap
with others EEZ. The Philippines has occupied Pag-asa since 1970. Isa yan mga kapatid sa pinanghahawakan natin. Yung effective occupation. Okay, effective occupation. Marami pa rin kasing nagsasabi kasi nga etong Pag-asa Island is lagpas na nga ng EEZ ng Pilipinas. So kasi doon lang lagi sila nakabase, doon lang lagi sila nakaane sa EEZ. Paulit-ulit tayo nakakarinig ng EEZ. Nasa labas na daw ng Pag-asa Island ng EEZ kahit sa iba't ibang mga media eh. Pag-asa Island, KIG, nasa labas na ng EEZ. Ano nga kung nasa labas yun? Hindi naman kasi dahil nasa loob sila o nasa labas ang dahilan kung bakit tayo may karapatan doon. Meron tayong effective occupation. Katulad na lang halimbawa mga tol ng Guam, katulad na lang halimbawa ng Hawaii, 'di ba? Napakalayo noon sa Amerika pero tingnan nyo, part pa rin sila ng Amerika, o 'di ba? This journalist is the first to visit Pag-asa in 1983 and 1995. Byline articles were published in Times Journal and Issue. China in 2013 grabbed Kagitingan and Zamora and concreted them into airstrips based on such artificial island building. China now falsely invokes UNCLOS to generate 200 nautical miles EEZ all the way to Palawan's coast. Hindi pwede yan. Kasi unang-una hindi naman talaga island yon. Yun ay artificial island. Beijing is wrong on 3 counts. 1. It stole reefs. 2. It built artificial islands. 3. It uses the fake islands to claim 200 nautical miles EEZ. So tatlo ang mali ng Beijing dito. Nang-agaw sila ng reef, nag-build sila ng artificial dun sa reef na yan, artificial island, at pangatlo gusto nilang magkaroon ng 200 nautical miles EEZ, yung artificial island nila. Pero yung may Pag-asa Island nga mga kapatid, yun ay likas na isla talaga. Hindi yun artificial, pero tignan nyo naman, 12 nautical miles lang ang meron yun. Eto gusto nila magkaroon ng 200 nautical miles. Grabe ah. Imagine if Manila uses Pag-asa to unfairly claim 200 nautical miles EEZ westward. The EEZ will overlap with Vietnam and China's. Those two countries would be left with EEZs only halfway to Pag-asa. KIG belonged to Islas Filipinas since the Spanish era. It was called Bajos de Paragua, Shoals of Palawan. In the 1734 Murillo Velarde map, also in the Spanish colonial maps of 1908 and 1975 with depth measurements. Tagal na. The British Admiralty in mapping the world's oceans named it Spratlys in 1843. Before then, other European and Japanese navigators referred to it as part of the Philippines. Doon pa kinikilala na. Spain ceded the Philippines to the United States. The 1900 Treaty of Washington included Bajos de Paragua and Bajo de Masinloc, which were not covered by the 1898 Treaty of Paris. Yung 1898 Treaty of Paris hindi pa kasama yung mga yon, pero dun sa 1900 na Treaty of Washington is kasama na siya. The US War Department reissued the 1875 map 4 times in 1899, 1900, 1901, and 1902. In 1935, it transferred ownership to the Philippine Commonwealth. None of China's 16 ancient maps from 1136 to 1933 shows Nansha. Its concocted name for Bajos de Paragua, Spratlys Kalayaan after Mao Zedong won China's Civil War in 1949. Beijing penciled a tongue-shaped 9-dash line in the South China Sea to contrive ancient ownership. It encroaches Philippine, Brunei, Malaysians, and Vietnamese EEZ. Yun nga yung 9-dash line ng China na later on, ginawa nila way back 2024 ata, 2023, ginawa na nilang 10-dash line mga tol. 2016, the Permanent Court of Arbitration outlawed China's 9-dash line. It upheld Philippines EEZ coverage of Bajo de Masinloc, Panganiban Mischief, and Rosul Reefs, and Ayungin Second Tomas Shoal and Escoda Sabina Shoals. PCA o Permanent Court of Arbitration has power to arbitrate only maritime, not territorial disputes. Yun nga, tungkol sa maritime lang, no?
To settle Kalayaan ownership, Manila and Beijing must go to International Court of Justice. Both parties must agree to abide by the final ruling. Negotiation and mediation will no longer work. Beijing warships trespass Philippines, EEZ and threaten to occupy Pag-asa by force. Actually mga kapatid, no, ako sang-ayon ako na mas mabuti dalhin na lang ito sa International Court of Justice kung papayag ang China. Kasi dito nga sa Permanent Court of Arbitration mga tol hindi kinikilala ng China Ang gusto nila mga tol brasuhan. Gusto nila sila ang kilalanin ng international law, gusto nila sila ang kilalanin ng batas. Kung ano yung sabihin nila dapat yun ang kinikilala ng mundo. Tingnan nyo, dati trinuwingan nila ng 1949, mga gano'n 1949, 1951, drinuwingan nila ng tawag dito 9-dash line, tapos gusto nila kilalanin ng mundo. Then after a few decades mga tol, 2023 o 2024, dinagdagan nila ng isa pang guhit, 10-dash line. Gusto nila mga tol kilalanin ng buong mundo yun, di ba? Samantalang meron ng UNCLOS 1997 na ratified yun mga tol, tapos meron pang 2016 arbitral award. Ayaw nilang kilalanin. Ang gusto nila mga tol, ipinagpipilitan nila is yung kanilang 9-dash line o 10-dash line mga tol. Diba? Ang gusto nila, daanin nila sa puwersa. Palakasan na lang. Ano masasabi ninyo mga kapatid tungkol dito sa ating binasa? Pwede kayo magbigay ng inyong sariling komentaryo, ng inyong sariling reaksyon sa ibaba, no? Maraming salamat at sana bawat isa sa atin magkaisa. Ang West Philippine Sea mga kapatid, atin yan. Hindi natin yan dapat isuko kahit anong klaseng gawing pananakot pa nitong ating mga kaibayong bansa, no? Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.